Paano kung isang araw ay lumabas ka ng bahay dahil umuulan? Pero sa halip na tubig, isda, bulate, gagamba, piraso ng karne o misteryosong malagkit na bagay ang bumabagsak mula sa kalangitan. Parang eksena lamang ito sa isang science fiction o horror movie, pero sa iba't ibang panahon ng kasaysayan. May mga totoong ulat ng mga kakaibang bagay na tila umuulan mula sa langit. Ang ilan sa mga pangyayaring ito kawa-amazing ay may malinaw ng paliwanag mula sa meteorology at biology. Ang iba naman ay may malakas na scientific theory, ngunit kulang pa rin sa direktang ebidensya. At meron ding mga kaso na kahit lumipas na ang maraming dekada, hindi pa rin tuluyang nalulutas. Kaya mga kawa-amazing, sa video na ito, alamin natin ang mga pinakamisteryosong pag-ulan sa buong mundo. Kaya kung handa ka na, tara, simulan na natin. Number 10. Blood rain o pulang ulan ng Europa. Kung makikita mong tila kulay dugo ang ulan, madaling isipin na may kakaibang nangyayari sa kalangitan. Sa katunayan, ang tinatawag na blood rain ay matagal nang naiuugnay sa mga alamat at masasamang pangitain. Sa modernong Europe, partikular sa Spain, Portugal, Italy at maging sa United Kingdom, maaari itong mangyari kapag napakaraming pinong alikabok mula sa Sahara Desert ang naitatangay patawid ng Mediterranean at humahalo sa mga patak ng ulan. Dahil may mga mineral na may iron oxide ang alikabok, maaari itong magbigay ng mapula, kalawangin, kulay kahel o maputik na itsura sa ulan. Noong March 2024, halimbawa, naitala ng Copernicus ang malalaking Saharan dust plume sa Mediterranean na maaaring magdulot ng tinatawag na mud rain. At hindi pa natatapos ang kwento. Noong March 2026, muling ipinaliwanag ng UK Met Office ang posibilidad ng blood rain habang kumikilos pahilaga ang Sahara dust sa Europe. Ayon sa Met Office, hindi totoong dugo ang bumabagsak mula sa langit. Kailangan lamang ng sapat na konsentrasyon ng mapulang mineral dust upang makulayan ang ulan. Maaari ring maglakbay ang mga particle ng libo-libong kilometro bago bumagsak kasama ng precipitation. Kaya bagamat hindi na ito malaking misteryo para sa siyensya, isipin na lamang ang pakiramdam ng mga sinaunang taong nakakita ng pulang ulan noon nang wala pang meteorological satellites. Hindi katakatakang isipin nilang isa itong mensahe mula sa kalangitan. Number 9. Ulan ng milyon-milyong gagamba. Isa sa pinakakinatatakutang tanawin para sa taong may arachnophobia ay ang tinatawag na spider rain. Noong 2015 sa Southern Tablelands ng Australia, iniulat na napakaraming maliliit na gagamba ang bumaba mula sa himpapawid habang natatakpan naman ng kanilang pinong sapot ang malalawak na bahagi ng lupa. Ayon sa National Geographic, nangyari ito sa tinatawag na mass ballooning. Umaakyat ang maliliit na gagamba sa matataas na bahagi ng halaman. Naglalabas ng napakahabang hibla ng silk at ginagamit ang hangin upang maiangat sila. Kapag sabay-sabay itong ginawa ng napakaraming gagamba, maaari silang magmukhang literal na umuulan mula sa langit. May kahawig ding nakakatindig balahibong tanawin sa Brazil noong 2013 sa Santo Antonio da Platina. Daan-daan hanggang libo-libong gagamba ang nakita sa himpapawid na tila nakalutang at bumabagsak. Ngunit natuklas ang marami sa mga ito ay nasa halos hindi nakikitang napakalaking communal web, kaya technically hindi ito ulan gaya ng ordinaryong precipitation. Sa ibang kaso tulad ng ballooning sa Australia, talagang dinadala naman ng hangin ang mga gagamba bago sila bumaba sa lupa. Ibig sabihin, ang spider rain ay mayroon ng biological explanation. Ngunit kahit alam mo ang siyensya sa likod nito, siguradong mapapaatras ka pa rin kapag milyon-milyong gagamba ang tila bumababa mula sa kalangitan. Number 8. Ulan ng mga buhay na bulate. Noong July 2007, isang empleyado ng Jennings Police Department sa Louisiana na nagngangalang Eleanor Bell ang papunta lamang sa trabaho nang may mga bagay na biglang bumagsak mula sa kalangitan. Nang tingnan niya ng mabuti, hindi pala mga dahon o putik ang mga yon, kundi malalaking kumpol ng gumagapang na bulate. Ayon sa lokal na ulat ng WAFB, hindi lamang siyang nakakita rito. Tinawag pa niya ang isang katrabaho upang patunayang hindi
lamang siya nagkakamali ng nakikita. Ang ilan sa mga bulate ay magkakabuhol habang bumabagsak at buhay pa nang makarating sa lupa. Ang pinakamahalagang clue ay ang iniulat na waterspout na nakita wala pang 5 milya mula sa lugar, malapit sa Lacasin Bayou. Posibleng ang malakas na umiikot na hangin ay nakasipsip ng tubig, putik at maliliit na organismo bago inihulog ang mga ito sa Jennings. Gayunpaman, walang direktang obserbasyon na nakasubaybay sa buong proseso mula sa pagkakasipsip ng mga bulate hanggang sa kanilang pagbagsak. Kaya hanggang 2026, ang waterspout explanation ang isa sa pinakaposibleng dahilan. Ngunit ang eksaktong pinagmulan ng mga bulate sa partikular na insidenteng yon ay hindi kailanman napatunayan. Number 7. Ang fish rain ng Texarkana. Noong December 29, 2021, nakaranas ng malakas na thunderstorm ang Texarkana, Texas. Karaniwang ulan lamang sana ito hanggang mapansin ng mga residente na may mga isda sa kanilang mga bakuran, kalsada, bubong at parking lot. May ilang taong nag-akalang hail o yelo ang malalakas na tumatama sa bubong. Ngunit nang lumabas sila ay maliliit na isda pala ang nakakalat. Maging ang mismong City of Texarkana ay naglabas noon ng mensahe para linawin na hindi biro ang pangyayari. Ang insidente ay naging napakalawak. Ayon sa Biodiversity Center ng University of Texas, ang dokumentadong fish fall event ay sumakop sa humigit kumulang 9 na square miles at sinusuportahan ng maraming eyewitness accounts, litrato at video. Ang pangunahing scientific explanation ay isang maliit na waterspout o matinding thunderstorm updraft. Sinabi ng isang National Weather Service meteorologist na ito ang pinakamakatwirang paraan upang maiangat ang maliliit na isda mula sa isang body of water patungo sa cloud base bago sila muling ibagsak habang humihina ang sistema. Kapansin-pansin na hindi lahat ng bagay sa tubig ay kailangang madala. Depende sa laki, bigat at lakas ng hangin. Maaaring isang partikular na klase ng maliliit na hayop ang maihulog sa iisang lugar. Kaya ang Texarkana fish rain ay isa sa pinakamagandang modernong halimbawa na ang tinatawag na animal rain ay hindi lamang lumang alamat. Number 6. Mga isdang bumagsak sa disyerto ng Lajamanu. Isipin ang isang liblib na komunidad sa gilid ng Tanami Desert, daan-daang kilometro mula sa karaniwang coastal environment. Tapos biglang may buhay na isdang bumabagsak habang umuulan. Ito mismo ang iniulat ng mga residente ng Lajamanu, humigit kumulang 560 kilometers southwest ng Catherine. Noong February 2023, sinabi ng mga eyewitness na nakita nilang bumabagsak ang mga isda kasabay ng malakas na ulan. Ang ilan ay tumama pa umano sa mga bubong at ang mas nakakagulat, buhay pa ang maraming isda pagkatapos bumagsak. Kinilala ito ng mga eksperto bilang spangled perch o spangled grunter, isang freshwater fish na karaniwan sa Australia. May kahalintulad na mga ulat sa Lajamanu noong 2010, 2004 at maging noong dekada 1970. May dalawang mahalagang posibilidad dito. Una, pwedeng isang malakas na updraft o maliit na tornado ang sumipsip sa mga isda mula sa waterhole o ilog at nagdala sa kanila sa ibang lugar. Ngunit may isa pang komplikasyon. Ang spangled perch ay napakahusay mabuhay sa malupit na kapaligiran at maaaring kumalat sa pamamagitan ng temporary floodwaters pagkatapos ng matinding ulan. Kaya sa ilang fish rain reports, posibleng hindi talaga nahulog mula sa langit ang lahat ng isda, kundi dumating sa lugar kasabay ng baha. Gayunpaman, dahil may mga eyewitness sa 2023 na nagsabing nakita mismo nila na bumagsak ang mga isda, nananatiling isang Lajamanu sa pinakamagandang kaso para pag-aralan ang kakaibang animal fall phenomena. Number 5. Ang nakakakilabot na block rain ng Hiroshima. Ilang sandali matapos ang pagbagsak ng atomic bomb sa Hiroshima noong August 6, 1945, isang napakalaking ulap ng abo, usok, debris at radioactive material ang umangat sa atmosphere.
Nang mabuo ang precipitation mula sa ulap na ito, may mga lugar sa paligid ng Hiroshima na nakaranas ng tinatawag na black rain. Ang tubig ulan ay naging madilim dahil sa suot at iba pang particle na isinama nito mula sa radioactive cloud. Hindi ito simpleng kakaibang kulay lamang. Ang ulan ay bahagi ng fallout environment na kinakaharap ng mga nakaligtas pagkatapos ng pagsabog. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga black rain ay may kaugnayan sa radioactive fallout distribution sa Hiroshima. Sa pagdaan ng mga dekada, pinag-aralan ng mga siyentipiko kung gaano kalawak ang naging exposures ng mga taong nasa black rain areas. Kabilang ang posibilidad ng external at internal radiation exposure mula sa radioactive material na nadeposito sa lupa, tubig at iba pang surface. Kaya hindi na misteryo kung bakit naging itim ang ulan. Dala ito ng napakalaking dami ng soot, alikabok at fallout na nahalo sa precipitation. Ngunit nananatiling mabigat ang historical significance nito dahil ipinakita nito kung paanong ang epekto ng nuclear explosion ay hindi huminto sa mismong blast. Ang atmosphere mismo ay naging paraan upang maikalat ang mga material pagkatapos ng pagsabog. Number 4. The Kentucky Meat Shower. Ito marahil ang isa sa pinakakakaibang weather stories sa kasaysayan ng Amerika. Noong March 3, 1876, nasa labas umano si Mrs. Rebecca Crouch malapit sa Olympia Springs, Bath County, Kentucky. Nang magsimulang bumagsak mula sa malinaw na kalangitan ang mga piraso ng tila sariwang karne. Tumagal lamang ng ilang minuto ang pangyayari, ngunit nakalatag ang mga piraso sa isang malawak na bahagi ng lupain. Ayon sa Guinness World Records, may mga pirasong ilang pulgada ang laki at may contemporary investigators na naglalarawan sa material bilang sariwang animal tissue. May dalawang lokal pa raw na tumikim at nagsabing parang mutton o venison ang lasa, isang bagay na siguradong hindi irerekomenda ng sinumang modernong scientists. Ang pinakakilalang paliwanag ay hindi tornado, kundi ang buwitre o vulture. Kilalang vulture sa pag-regurgitate ng laman ng kanilang tiyan kapag nanganganib o kailangang gumaan upang mabilis na makalipad. Isang hypothesis noong panahon ding yon ang nagsasabing maaaring may malaking grupo ng vultures na sabay-sabay na naglabas ng kinain nilang carrion habang lumilipad sa lugar. May mga microscopic examinations noon na nagmungkahi rin na animal tissue nga ang ilan sa mga sample. Ngunit dahil wala nang maayos na uncontaminated specimen na maaaring genetic test ngayon, hindi na matitiyak kung anong hayop ang pinagmulan ng karne. At ngayong 2026, eksaktong 150 taon na mula nang mangyari ang kakaibang meat shower. Ngunit vulture regurgitation pa rin ang nangungunang paliwanag. Hindi ganap na napatunayang reconstruction ng nangyari. Number 3. Ang pulang ulan ng Kerala. Noong July 25, 2001, bandang 8:30 ng umaga, nakaranas ang ilang bahagi ng Changanassery sa Kerala, India ng ilang nakakagulat na ulan. Ang tubig ay kulay malalim na pula na para bang dugo ang bumabagsak mula sa kalangitan. Sa sumunod na mga linggo hanggang September, may iba pang colored rain reports sa Kerala. Dahil nagkaroon noon ng problema sa water supply, may mga residenteng nag-iwan ng mga sisidlan sa labas upang mangolekta ng tubig ulan. Kaya nagkaroon ng aktwal na samples na maaaring pag-aralan ng mga scientists. Sa microscope, natuklasan ang napakaraming maliliit na pulang particle na kahawig ng biological spores. Ang pangunahing scientific investigation ng Center for Earth Science Studies at Tropical Botanic Garden and Research Institute ay nag-ugnay sa kulay sa napakaraming spores ng algae na Trentifolia. Nagawa ring palaguin sa culture medium ang microorganisms at nakilala bilang kabilang sa genus na Trentifolia. Nagkaroon kalaunan ng mas controversial na hypothesis tungkol sa extraterrestrial material, kaya lalo pang sumikat sa internet ang alien red rain theory. Ngunit ang mas matibay at mainstream na ebidensya ay sumusuporta sa biological, terrestrial origin ng mga red particles. Kaya hanggang 2026, ang pinakamagandang scientific explanation ay algae spores. Pero ang kakaibang concentration, kulay at biglaang paglitaw nito ay sapat upang manatili ito na isa sa pinakasikat na mysterious rain stories sa buong mundo. Number 2.
ang taon-taong Lluvia de Peces ng Yoro. Sa Yoro, Honduras, may kakaibang tradisyong mahigit isang siglo ng bahagi ng lokal na kultura, ang Lluvia de Peces o Rain of Fish kapag dumarating ang malalakas na bagyo sa rainy season, partikular sa mga buwan ng Mayo at Hunyo. May mga pagkakataong pagkatapos ng ulan ay makikita ang maraming maliliit na freshwater fish na nakakalat sa lupa, lansangan at mga bakuran. At hindi lamang ito lumang kwento. Noong June 9, 2026, matapos ang matinding pag-ulan at thunderstorm sa Centro Poblado area ng Yoro, muling naglabas ang mga litrato at video ng mga residenteng nangongolekta ng mga isdang lumitaw pagkatapos ng bagyo. Kaya ngayong 2026, buhay na buhay pa rin ang tradisyon at misteryong ito. Ngunit narito ang malaking tanong, talaga bang nahuhulog ang mga isda mula sa langit? Ang waterspout theory ay madalas banggitin sa mga animal rain event. Ngunit ang Yoro ay malayo sa Caribbean coast, kaya hindi sapat yun bilang simpleng paliwanag. May ibang hypothesis na malakas na ulan ay nagdudulot ng pagbaha sa underground streams o hidden waterways, kaya napupunta sa ibabaw ang mga isda. Mahalaga ring tandaan na maraming dokumentadong larawan ang nagpapakita ng mga isda pagkatapos ng bagyo. Hindi kinakailangang habang bumabagsak sila mula sa ulap. Samantala, sa lokal na alamat, iniuugnay ang phenomena sa panalangin ng Spanish missionary na si Padre Manuel de Jesus Subirana para magkaroon ng pagkain ang mahihirap. Hanggang 2026, tunay ang paulit-ulit na paglitaw ng mga isda pagkatapos ng bagyo. Ngunit ang eksaktong mekanismo kung paano sila napupunta roon ay nananatiling pinagtatalunan. At narito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan ka-wow amazing. Number 1, ang misteryosong Oakville Blobs. Noong August 1994, nakaranas ang maliit na bayan ng Oakville, Washington ng isang bagay na hanggang ngayon ay parang eksena mula sa science fiction. Kasabay ng ulan, may maliliit na transparent at gelatinous blobs na iniulat na bumagsak at dumikit sa lupa, bubong at sasakyan. May mga residenteng nagsabing nagkasakit sila pagkatapos makasalamuha ang substance, bagamat hindi napatunayang ito mismo ang dahilan ng kanilang sakit. Ang mga sample na sinuri noon ay nagbigay pa ng magkakaibang resulta. May pagsusuring nakakita ng bakterya habang hindi naman napatunayang human blood cells o jellyfish tissue ang material. Walang matibay na ebidensya para sa mga sikat na teoryang military biological experiment, airplane waste o pulverized jellyfish. At dahil walang maayos na preserved sample na natira para sa modernong comprehensive analysis, hindi tuluyang nalutas ang kaso. Ngunit dito lalong nagiging misteryo ang kwento. Noong April 8, 2025, 31 taon matapos ang Oakville incident, isang residente sa Rochester, Washington, humigit kumulang 8 milya lamang mula sa Oakville, ang nagsabing muli siyang nakakita ng malinaw at gelatinous blobs na bumabagsak mula sa langit. Nakakolekta pa siya ng ilan sa isang lalagyan. Ngunit ayon sa KUOW, natunaw ang mga ito sa room temperature bago magkaroon ng definitive scientific identification. Isang dating Seattle Post intelligence reporter na mismong nakasaksi sa original Oakville event noong 1994 ang nagkwentong nakita niya ring bumagsak ang blobs habang naroon siya sa lugar. Hanggang 2026, wala pa rin napatunayang iisang explanation na kayang ipaliwanag ng buo ang original Oakville blobs, at ang kahalintulad na 2025 incident ang lalong nagbalik sa misteryo. Kaya para sa ating number 1, ito ang pag-ulang tila matapos ang mahigit 3 dekada ay ayaw pa ring ibigay ng kalangitan ang tunay nitong sekreto. Mula sa pulang ulan na dala ng alikabok ng Sahara, milyon-milyong gagambang naglalakbay gamit ang kanilang sapot at mga isda, bulate na bumabagsak pagkatapos ng bagyo, hanggang sa karne ng Kentucky at misteryosong gelatinous blobs ng Washington. Pinatutunayan ng mga kwentong ito na may mga pagkakataong mas kakaiba pa ang tunay na kalikasan kaysa sa anumang pelikula. At tandaan, hindi dahil misteryoso ang isang pangyayari ay nangangahulugang supernatural agad ang dahilan. Minsan nasa likod lamang nito ang kakaibang kombinasyon ng hangin, tubig, biology at atmospheric conditions. Ngunit mayroon ding mga pangyayari na kulang ang naiwang ebidensya upang masagot ng buo. Kaya ang tanong, kung isang araw ay umulan sa inyong lugar at hindi tubig ang bumabagsak mula sa langit,
Lalabas ba kayo para tingnan o isasarin ninyo agad ang pinto at bintana? I-comment lang ang iyong sagot sa comment section sa ibaba. At kung nais mo pa ng mga wow amazing videos katulad nito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.